Hi guys! For today's video guys ay ipapakita ko lang po sa inyo ang journey ni Pulgoso. So guys, si Pulgoso po ay yung aso na nasabitan ng bakal ng collar sa kanyang paa. Tingin nga ako niyang paa mo, ha? Tingin ng paa. So dito po sa video na to guys, this was last Saturday, May 25. Yan po, bali dinala na po namin siya sa vet. So waiting lang po kami para makapasok. So matagal na din po itong nasa paa niya. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 3 to 4 months na. Nung first month kasi na nakita ko yan, bali tinanong ko si ate dito sa likod namin. Dito po kasi yan sa likod namin eh. Tinanong ko po yun si ate, tinatanong ko siya kung nakita niya na. Tapos tinatry niya po na tanggalin ng mano-mano. Tapos nilagyan niya nga din daw po ng oil. Pero nahirapan po talaga siya kasi sobrang nakasuksok. Ayan, kung makikita nyo sa video guys, ayan. Sobrang suksok. Pero dito kasi sa video, kasi nga medyo matagal na siya. So parang namagana yung pinaka daliri niya. Kaya parang talagang super higpit na, hindi na matanggal. So, si ano po kasi, ang pinangalan ko po sa kanya, ang tawag po namin sa kanya, Pulgoso. Tapos, pero ang pangalan po talaga niya dito sa kanila, Tantan. So, kami lang po yung nagpangalan ng Pulgoso. Yun po, napapakain ko po siya, napunta siya dito sa may harapan ng gate namin tuwing gabi. Kaya, pag gabi, nakikita ko siya, yun nga, nung nakita ko kasi yun, parang medyo matagal na din, parang magwa 1 month na yun sa paa niya, nung nakita ko kasi, parang hindi siya lumalabas. Siguro dahil nga doon, hindi siya makalabas. Dahil dyan sa sumuksok sa pinakapaa niya. So, hindi siya nakakalabas dito sa amin. Kaya pala, hindi ko siya nakikita kasi dahil nga dyan, nahihirapan siya maglakad. So, nakita ko na siya. Siguro, no, medyo na siya, yung nasanay na yung, yung katawan niya na mayroong nakasuksok na ganyan. Saka lang siya lumabas. Kaya, nakita ko na, late na, mga 1 month. Kaso nyo guys, syempre, alam naman natin na pag nagdadala na tayo sa vet, kailangan ng funds. Siyempre, alam ko naman din na mahal yung magiging gastos. Kaya hindi ko siya nadala agad-agad. So, nadala ko siya nito na lang kasi meron akong mga sponsor na nahingaan para makatulong sa vettings niya. Pero kulang pa po ang aming payment sa clinic. Ito, ngayon naman, ang ginagawa na ngayon ni Doc is sinishave niya muna yung pinaka-balahibo niya. Kasi, ang gagawin muna ay i-x-ray siya para makita kung ano na yung nangyari dun sa pinaka-paa. Kasi nga, syempre, masyado nang matagal tapos namagana siya maigi. Kaya parang, hindi natin alam kung ano na yung nangyayari, kung mamaya may naipit na ugat or what. Kaya, ayan, nililinis muna ni Doc, tapos sinishave nga muna. Literal na gumaling na siya na nasa loob yung ano. Oo, ganun. Wala po patulin talaga. Okay, tubig lang yan, tubig lang yan. Ayun talaga. Ayun talaga. Sorry nak, sorry. Tubig lang yan, tubig lang. Tubig lang. Panglinis lang to. I know. Tubig lang yan. Ngayon guys, nandito na siya sa room na para ma-x-ray. So ayan, medyo napiglas nga siya kasi syempre di naman siya sanay, stray dog siya. Siya sanay ng ganyan na may ginagawa sa kanya. Kinakabahan siya syempre, baka mamaya kung anong gagawin sa kanya or what. Pero syempre kailangan siyang mapilit na kumalma para nga ma-x-ray siya ng ayos. So, ayan. Sorry po, kailangan ko mag-video. Sige no problem. Kailangan ko pong magkalap ng funds. Nga po pala, itong vet na pinuntahan namin ay sa Barkyard. Located po siya sa may Magdiwang, Noveleta, Cavite. Ayan, si Doc Tin. Super bait po ni Doc Tin, as in. Kasi po, nung nalaman niya na ganun yung sitwasyon ni Pulgoso na merong naipit na bakal sa paa niya, hindi po siya nagdalawang isip na kailangan muna ng pera bago ko dalhin si Pulgoso sa kanya. Kasi talagang nag-insist siya na dalhin ko na
kasi emergency na. Kasi kawawa yung sitwasyon na sobrang tagal na pala sa paa niya. Pero walang magawa kasi nga hindi madala sa vet. So, super thank you so much po talaga kay Doc Tin. Kasi na accommodate niya po kami agad ng bongga. Guys, bali ito naman yung video na ipapakita ko, yung i-explain ni Doc kung ano yung nakita niya sa x-ray at kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari. So makikita niyo dito, meron kayong makikitang mga fragments ng buto, no? Apo. Okay? So, ito, alright, yung pinaka-ring, yung metal ring, okay, binrake niya, yung, kumbaga sa atin, ito, itong kuko, tsaka itong butong to. Okay? So, yung kuko niya, nakahiwalay na. Alright? So, nakapalibot na siya dito, doon sa pinaka-muscle, no? Nung ano niya, nung nag-surround dito sa kanyang daliri. Okay? So, pag tinanggal natin siya, okay, since fractured na to, okay, ibabandage muna natin siya, and then, we'll treat with antibiotics, anti-inflammatories, and then we will monitor. Okay? Kasi we don't know kung ano yung mga blood vessels and even nerve endings na naapektuhan dyan. Okay? Kung mag-aano ba ng healing, no? Kung mag-trigger ng healing o hindi. Kasi kung naputol yung blood supply na dito, pag tinanggal natin to, pwedeng mabulok tong part na to. Okay? So, pag may signs na nabubulok ito, pagbalik niya sa follow-up niya, may possibility na kailangan i-amputate. Okay? Possibility lang, ha? Hindi naman agad-agad. Okay? So, yun ang ating i-monitor. Pero at least, ito, nakita natin na wala na pala tayong iiwasang buto kasi nabasag na nitong ring yung pinakabuto. Hiwalay na siya. Okay? And the rest is intact Mga ilang naman. Doc, bago yung follow-up check-up niya? After 1 week. After 1 week. Okay. Okay? Pero dapat continuous yung niya, ha? Pagpalit ng bandage. Okay? Kasi hindi natin siya pwedeng iwanan ng naka-open lang. Okay? Kasi prone sa contamination. Okay? Alright. So, yan na muna yung video natin guys kasi medyo mahaba na. Thank you po for watching. Bye!